What's up guys, Aljan here. Pag-uusapan na naman natin ang magulong mundo ng Pinoy basketball. Alam nyo na. So yun na nga guys, nag-umpisa na ang PBA Finals. Kayo ba excited na? Ako hindi. So in shocking news, diba, nanalo ang Meralco Bolts sa San Miguel Beermen sa Game 1. Wow, nakakagulat talaga, diba? Saka na ako maniniwalang kayang-kaya ng Meralco Bolts ang San Miguel Beermen. Pag naka-ano na siguro, naka 2-0 sila sa San Miguel Beermen. Kasi alam naman natin na kaya magbigay ng San Miguel ng panalo. Ginawa na nila to sa Terra Firma Jeep, diba? Nag-twice to beat sila sa Terra Firma Jeep. Pinapanalo lang nila nung Game 1. Tapos yun na, sineryoso na yung Game 2. Talagang dinurog na natuluyan ng Terra Firma Jeep. Pwede rin kasing strategy lang to ng San Miguel, ng PBA na para, kayang-kaya ng Meralco pala. Nakaisa yung Meralco Bolts sa San Miguel Beermen. Baka kaya nila mapag-champion. Manood tayo guys. Walang naniniwala sa ganyan. Pinaisa nyo lang talaga sila. Maniniwala siguro ako 2-0. Mas maniniwala ako pag pina 3-0 ng San Miguel ang Meralco Bolts, diba? Tapos magkakaroon na naman ng Birakel 2.0. Naniniwala akong binigay lang ng San Miguel tong first win sa Meralco Bolts para nga makahakot na fans. Kasi nga sinasabi sa social media na dudurugin lang na San Miguel Beermen to Meralco para mapakita nila na may chance yung Meralco Bolts na umabot talaga kahit umabot ang Game 7. Meralco Bolts to San Miguel Beermen. Pwede siguro umabot ang Game 7 to. Depende sa script ni Kume Marshall, diba? Siguro pwede umabot to Game 6 para medyo panawala naman, diba? So guys, sa tingin nyo, kaya ba ng Meralco Bolts mag-champion o San Miguel Beermen pa rin? San Miguel Beermen pa rin ang champion na super elite team na San Miguel Beermen. Share thoughts in the comment section guys. Pag-usapan natin to. So guys, bukas na mag-uumpisa na ang NBA Finals sa wakas. Feeling ko sobrang tagal na simula nung nag-semi-finals, diba? Talagang ang tagal natin nintay ito para siguro umabot ay isang buwan. Parang ganun yung feeling. Kasi nga, excited na tayong mapanood ang Boston Celtics versus Dallas Mavericks. Pero yun nga, good news para sa mga Boston Celtics yan. Bumalik na si Kristaps Porzingis at maglalaro na daw sa Game 1. So magandang news to para sa Boston Celtics talaga. Kasi nga, ang babata pa ng mga sentro ng Dallas Mavericks, diba? Si Gafford, si Lively, tapos may mga big man pa sila PJ Washington, si Kleber. Tapos ang mga legit big man lang ng Boston, syempre si Horford, si Kornet. Kung maglalaro si Kornet sa ngayong finals. So kayo guys, sa tingin nyo, sino man nanalo sa Game 1, Dallas Mavericks o Boston Celtics? Share thoughts in the comment section. Pag-usapan natin to. So guys, pag-uusapan na natin kung bakit kayo nasa video na to, bakit nyo kinlik tong video na to. Ang trade na nangyari sa Blackwater at TNT Tropang Giga. Farming time, no? Hindi pa pinatapos tong PBA Finals. Nag-farm na ang TNT. Nag-umpisa ng gumawa ng move. Ang trade na to ay si Kib Montalvo mapupunta sa Blackwater with second round pick. Kapalit ay si Reynam Batak na mapupunta sa Token Text. Sobrang fair yung trade, no, Kume? Sobrang fair. Sabihin ng trade, hindi pwede. Parehas Lugi pa nga yung Token Text Binigay nila yung best point guard in Mall of Asia. Tapos binigay pa ng round pick. Sobrang luging-lugi yung Token Text. Grabe naman. Sana hindi ma-approve. Kasi kawawa naman yung Token Text, diba? Mawawala sa kanila si Kib Montalvo. So wala, ganun pa rin talaga, no? Farming time talaga. Wala na tayong makagawa sa farm talaga. Ang inaasikaso mo na lang yung imports. So ang priority talaga ni Kume yung mga sa imports talaga, yung no height limit. Tapos may nabasa ako kanina na pagka nagkaroon ng guest team katulad nung sa Bay Area Dragon, magiging dalawa na yung import ng mga PBA teams.
Sana meron nang sumaling guest team, no, para ma-implement na talaga sa PBA yung 2 imports. Kasi nga, mas exciting yun. Mas magagamit nila yun pagka naglaro sila doon sa East Asia Super League, diba? Kasi nga, na hirap yung PBA pag naglalaro doon. Kasi nga, hindi tayo sanay ng 2 imports sa naglalaro sa ating team. At kung gusto talaga makasabay ng liga, diba? Sana mangyari to. Sana, kahit walang guest team sana, no? Sana 2 imports ang kunin nila. Tsaka kung 2 imports talaga itong mangyayari na to, is makakalaban talaga yung mga smaller teams, diba? Yung Northport, yung Converge, yung Terra Firma, yung Blackwater. Kaya nila lumabang kahit may Junmar Pajardo pa yung San Miguel Beermen. So yun nga, back to the trade talaga. Alam naman natin logi talaga yung dito, yung Blackwater bossing, pero what's new? Ganun talaga buhay, farm lang, 'di ba? Hindi natin sure, 'di ba? Kung sino pa mate-trade, baka siguro syempre gaganti rin tong SMC, papayag ba SMC magpalamang, 'di ba? Pag gumalaw na yung Magnolia o kaya Hinebra, parehas hindi nakapasok na finals. Siguro baka magti-trade na rin sila soon. Baka nga hindi pa tapusin tong PBA finals, may makagawa na ng move ang Hinebra at Magnolia Templados hotshot. Malay mo matuloy na si Robert Bolick sa sa Token Text, 'di ba? Gandang tandem no, Rain ang Batak pati Robert Bolick. Naman natin ang NLEX Road Warriors sa isang farm team lang din talaga ng TNT Tropang Giga at exclusive lang para sa kanila. Kasi nakita niyo naman yung mga trade na napunta sa kanila, 'di ba? Yung pick ni Mikey Williams, Poy Eram napunta doon, na-trade din si Calvin Optana, si MGR napunta doon. So, yung 4 na players na nasa NLEX, siguro napag-champion ng NLEX ngayon. Pero wala, farm team din ng NLEX talaga. Sa SMC, ang farm team ng SMC ay Northport Batang Pier, Terra Firma. So kung may galaw-galaw na. Hindi, wala talaga. Talaga yung liga talaga. Makukulelat talaga, lalo mawawala na interest sa mga fans. Kasi tingnan mo naman yung game 1 ng PBA Finals. Kung titingnan nyo yung crowd, hindi puno. Kulang-kulang talaga. Pinadilim pa nga nila yung sa crowd para hindi makita masyado na walang tao, wala masyadong nanonood, lalo na sa mga upper box. Meron mga nanonood, syempre yung mga nasa VIP, syempre mga kamag-anak nila, mga supumporta sa kanila. Tapos sa Meralco Bulls, naka-orange pa lahat. Halata namang empleyado lang talaga sila ng Meralco. So guys, tatanungin ko pa ba sino ang panalo sa trade ng Blackwater bossing at TNT Tropang Giga? Alam nyo na guys. Share to sa comment section. Pag-usapan natin to. So guys, thank you for watching. Like, share, comment, subscribe. See you on the next video.